Back sa ating channel at muling nagbabalik ang ating reaction video. Mas mapapaganda na ngayon, ano? Ano nga ba ito nung nababalitaan natin? Kasama ba sa mag-i-impeach si Laila de Lima dito sa darating, no? Sa pinag-uusapan nilang impeachment ni Sara Duterte, no? Yan ang ating pag-uusapan dito. Please po, like and subscribe naman kayo sa ating channel. Makapinas yan. Eto na, hindi na natin patatagalin. Panoorin natin tong interview ni Christian Esguerra kay Laila de Lima, no? Senador, no? Ito na. Isa po sa mga konteksto nitong midterm elections, itong upcoming impeachment trial ni Sara Duterte. Yes. And as far as I know, may ilang mga miyembro ng prosecution team na hindi nakalusot o pinalad. Yung isa ron, pasok, si Congresswoman Jinky Luistro, I think panalo siya, no? Wow, sa Batangas. congratulations. Ito curious talaga ako rito na Senator Leila. Sorry, Congresswoman Leila. Because of your background, no? Would you like to be part of the House prosecution team? Well, if asked, I'll seriously consider it. Nanalo pala siya, Congressman. Ano? Yes. Why not? Wow. Kasi it would be very, very interesting, especially no? Especially so. I was part, but I was not a signatory. I was not a complainant, but I was a spokesperson, and I was really supporting yung first impeachment complaint. Alam niyo, sa totoo lang talaga, kasali naman talaga siya sa impeachment, no? Kasali talaga siya sa impeachment. Kaya lang, natigil lang dahil sa botohan, no? Botohan na nga at marami na silang ginagawa. At ito mapapatuloy na ito, no? Pagka kompleto na ulit ang mga magi-impeach kay Sara. No, yan ang talagang tinututukan ngayon kung ano bang mangyayari dito. Nako, grabe ito. Grabe mangyayari dito. And I believe then and I believe now that there are really strong basis for the conviction of VP Sara. Pero syempre, tinitingnan pa natin ngayon uli yung numero. Look at the Senate now. I mean, yung mga nananalo based on the unofficial count. Wala pa. Medyo we really don't know yet ano yung mga magiging effect nito doon sa numbers sa Senate. But there are of course a few na we can expect that if the right evidence really are presented on the part of the prosecution, they can vote for conviction. Kasi ako personally, no, tinitingnan ko po itong Magic 12 ngayon, although partial unofficial, although nasa more than 97% na naman yung transmitted na ERs. Sa akin lang po ito, no, may limang kandidato ako nakikita na mukhang most likely kikiling sa acquittal ni Sara Duterte. At hindi pa siya, syempre kasama dyan yung mga kanyang taga-suporta na dito sa other 12 na nananatili ngayon sa Senado. So my point is, given the results, kahit very promising ito, when it comes to the pink wave, the other issue that needs to be... Ito nga eh. Paano nga ba makapag-depensa sila Bato at saka ni Bongo, di ba nga, sa Senado, sila nga talagang nakahilera na rin sa, antag dito, sa ICC, di ba? Paano sila makakapagdepensa kay Sara niyan? Di ba? Paano pag dumating na kaagad? Sabi may warrant na nga daw. Di ba? Nabalitaan ko mayroon ng warrant na nakaantabay. Baka hindi pa makakaupo sila ni Bato at ni Bongo. Baka mamaya mapatawag na sa ICC. Yan ang problema sa lahat. Number 1 pa naman, si palakpakan natin yan. Number 1 pa naman dito si Bongo. Ang problema dito, paano siya makakapagbigay ng kanyang serbisyo sa tao kung siya ay ipapatawag sa ICC, sila ni Bato. Grabe. Hindi pa rin makukumpleto. To be confronted is the fact na mas naging mahirap yung pag-secure ng conviction ni Sara because of the developments sa senatorial election. I don't know whether you agree with that, pero that's my perspective. Yes, kasi yung mga, since yung administration slate expected na magiging sweep. Kasi ang midterm elections is traditionally or historically ganon. Diba? Na it really tilts in favor of the results, always would tilt in favor of the administration slate. Yun ang nakita natin. Pero ngayon, maraming nalaglag na mga nasa administration slate. So, you have a point, Christian, na mahihirapan this time. But then again, it boils down to kung ano ang mangyayari during the trial, kung gaano kabigat ang mga ebidensya at kung gaano ka-epektibo ang pagpipresent ng prosecution. Pero ito kasi may nabalitaan ako sa
sa YouTube na rin ano. Mas lalo nga daw mapupursige si Sonny Trillanes sa kanyang gagawing sa pagpapa-impeach o kung di man daw ma-impeach si Sara, talagang mapapatawag daw sa ICC, no? Mas lalo nilang tututukan ang kaso ni Sara. Yun ang nabalitaan ko lang sa mga ibang vlogger, di ba? Pero depende yan, no? Depende yan kung talagang mapapabilis ang patawag kay Sara kasi nga si Bongo muna at si Bato, no, ang mauuna. Yun ang mga problema nila kung talaga makakapagsilbi sila sa bayan, di ba? Kasi nga paano kung agaran kung ipapatawag nila sa ICC. At meron pa akong nabalitaan at may mga napapanood ako kumakalat, no? Si Digong pauwi na raw ng Pilipinas. Gaano ba katotoo ito? Di ba? Doon natin nalalaman yan, no, kung talagang uuwi na si Digong. Grabe. No? May mga kumakalat na mga video no? Wini-welcome na daw si Digong na nasa Pilipinas na. Grabe. Ito na. Clear na clear yung ebidensya. Ang taong bayan na naman ang mag-ano dyan ang mag-uusga Kasi yung public opinion yan, would again prevail. Kung yun ang susundin ng marami sa mga miyembro ng impeachment court kung sakasakali. Yan. Okay, so that's my take also. Correct. Isa po ba naisip ko rito, no? Kasi remember when you were still in the Senate at medyo malapit-lapit na kayong ipa-aresto nitong yung trump up charges galing kina Duterte. Di ba may mga pagdinig doon sa House of Representatives kung saan marami sa mga kongresista noon, talagang binalahura kayo kahit you were a sitting senator, no? Talagang hindi nila pinansin yung interchamber courtesy na tinatawag yung tradition na yun. Of course, marami sa kanila wala na sa Kongreso. Isang araw si Harry Roque, yung dating human rights lawyer, nagtatago ngayon sa Netherlands. Isa pa yun. Curious lang ako, no? Parang do you see this way na parang this could be a bittersweet homecoming of sorts. Or at least first time na kayong pupunta sa house, no? Parang yung inandong kasing kontekstong yun Dito sa house na ito, although that was some time ago, dito ako binalahura Dito ako binaboy ng ilang mga miyembro. And finally, magiging miyembro din ako. It's something like that. I don't know whether that's also crossing your mind. Ayan yan. It certainly crosses my mind also, Christian. Nung pa lang nung appearances ko sa Quadcom hearings ganun yung nararamdaman ko. Yung para bang, yung deep inside me, I would say, ano ngayon, dito ako, pinapakinggan nyo ako ngayon at nakikita ko ngayon yung medyo respeto at courtesy nyo na never nyo binigay sa akin noon. Nung kasagsagan ng mga persecution sa akin, yung mga hearings na yun na nagmukhang... Alam nyo sa totoo lang, nakakalungkot lang dito sa Pilipinas. Ang nakakalungkot lang talaga dito, kahit pala na umaslang ka ng maraming tao sa Pilipinas, kung isa kang presidente, isa kang mataas na tao rito sa Pilipinas, parang binabaliwala, no, ng mga mamamayang Pilipino yung naging kasalanan ng isang tao na yun. Kung mo naging presidente ka, kung mo naging isa kang pinuno sa bansang ito, kahit na pumaslang ka man pala ng milyon na tao, parang yung mga mamamayan ay marami pa rin silang pinapanigan sa isang tao, no? Marami silang pumapanig pala sa isang tao. Yun ang nakakalungkot. Oo, totoo. Kasi nga kung ang mga tao ay nakakaintindi o di kaya naaawa sila dun sa mga nawalan ng pamilya, lalong-lalo na sa mga bata, na mga inosente na pinaslang, ay talaga sana kung ito ay naintindihan din ng mamamayan na ganito pala karami, no, ang nawala. Sana lang makapag-isip din sila na nakakaawa din yung mga pamilya na nawalan ng pamilya na napaslang, di ba? Kasi isa lang na ang pinapanigan ng mamamayan karamihan talaga si Duterte lang, no? Pero nabura na sa isip nila na yung kasalanan ng isang tao na pumaslang ng maraming tao ay baliwala sa kanila. Totoo talaga. Grabe. Ganun pala ang mga paniniwala sa Pilipinas, baliwala, no? Baliwala kahit napaslang pa ng isang tao ang pamilya na yon. Sa dami na napaslang na yun, baliwala pala, no? Grabe. Nakakalungkot. Mas nagmukhang mga circus at witch hunt than an honest to goodness inquiry. Inquiry in aid of legislation daw, at yung inquiry ay tungkol daw sa believed drug trade, kaya lang lumabas na it's all about really persecuting me. Yung demonization sa akin. So naramdaman ko yun nung nag-appear ako doon sa several times doon sa Quadcom. And now na
you know, with God's grace, napapasok ako dyan uli. Ay papasok ako as member of the House of Representatives kung pag na-proclaim na talaga. Na pala siya. Well, I would just tend to brush it aside na, anoin ko na lang, ang focus ko, question is how to be able really to fulfill my new mandate effectively. Alam mo yung pinakamaganda sa lahat dito kung marami siyang kasama o marami siyang kakampi dito sa Kongreso, no? Kung marami siyang kakampi dito sa Kongreso, maaari manalo sila. 'Di ba? Sa impeachment. Pero kung iilan lang sila sa pagboboto na 'yan, naku po, 'yan ang problema ngayon, no? Pero nga sabi nga nila, kahit manalo mo si Sara sa impeachment, pero hindi pa rin siya makakatakas sa ICC, 'di ba? Pag dumating na yung Interpol, kasi meron tayong kasunduan, no? Meron tayong ginagampanan na pangako sa Interpol, no? Kahit na tinanggal ni Duterte ang ICC, naipasok naman na ni Trillanes ang kaso 'di ba, kay Digong, bago tanggalin ni Digong yung ICC sa Pilipinas, naipasok na. Pero ito nga, no, kung sana ay marami sila sa Kongreso ang talagang positive na mapapakulong nila si Sara, 'di ba? Kaya lang kung halimbawa, kung puro naman na hindi sang-ayon doon sa impeachment na kay Sara, wala pa rin mangyayari. Ang pinaka mangyayari na lang dito yung Interpol, no? Kasi meron tayong pangako o kasunduan diyan na kung ano man ang hinahabol ng dahig, kailangan talaga nila mahuli, 'di ba? Si Presidente Marcos wala nga siyang pakialam 'di ba? Ayaw niya makialam doon at ayaw niyang madungisan ang kanyang pangalan na dahil sa kanya masisi siya. No, ayaw ng gobyerno na masisi siya balang araw. Ang sa totoo lang naman talaga ang punot dulo dito si Digong, 'di ba? Dahil diyan na pakulong siya ni Sonny Trillanes, 'di ba? Kasi noon pa sila magkalaban, 'di ba? Noon pa sila magkalaban at ngayon pa lang talaga nakulong. Ang katanungan, nanalo si Digong bilang mayor. Paano siya ngayon manumpa, 'di ba? Kasi wala namang pakialam ang dahig dyan Walang pakialam ang dahig. Totoo yan, walang pakialam. Kahit na manalo ka man dito sa Pilipinas, ano ngayon, di ba? Ano ngayon kung nanalo siya? Pilipinas ito, iba ang dahig, iba ang Netherlands. Wala silang pakialam kung ano man ang posisyon mo, di ba? Wala silang pakialam. Kahit nanalo ka man o may katungkulan ka sa Pilipinas, ang kanila ay nililitis ka kung anong ginagawa mo sa Pilipinas noon, kung anong nagawa mong mali. Kasi nga human rights yan ang dahig. Diba? Tagapagtanggol ng human rights. Kung ano ang nagawa mo kasalanan sa Pilipinas, sa lahat sa buong mundo, ang Netherlands o dahig o ICC, sila yung tagapagtanggol sa mga taong sinaktan o nawalan ng mga pamilya. Diba? Kaya wala sila talagang wala silang laban sa ICC. Diba? Kasi wala silang pakialam diyan kung may katungkulan ka o wala. Diba? Totoo yan. Na talagang makakatulong, lalo na dun sa mga marginalized sectors talaga at sa mga very significant issues na nandyan at yung mga lalabas pa na mga issues, lalo na sa political and then also sa governance, especially corruption. So ready tayo to nasasabak na naman dyan. But I'll just really be focused on that. Hindi ko na lang iisipin this chamber was hostile to me during those times because I have a new mandate and that's all that matters now. Okay. Speaking of your mandate, no, primary responsibility naman ng lawmaker is of course lawmaking. Of course, nandun yung oversight function. Para sa information ng mga viewers natin, ano po yung magiging priority pieces of legislation na isusulong ninyo pag upo po nyo sa House of Representatives? Yan. Okay, since multi-sectoral kami, Christian, so ang sectors nga namin are women, youth, farmers, fisher folks, laborers or workers, urban poor, indigenous peoples, LGBTQIA+, PWDs and senior citizens. Yan. We actually have already plans on what exactly yung mga ipa-file namin, ipupush for legislation. Bagay na bagay for sa kanya. each sector. Meron na kami for each. Now, but then hindi pa namin na pag-isipan, and I have yet to consult again the ML as ML kung ano talaga ang uunahin namin doon sa legislation for each of the sectors. But it would most probably be on the urban poor sector
and the fisher folk sector and the women sector. Also sa farmers. Kasi yung lalo na yung urban poor tsaka fisher folks, several times talaga kami na nakipag-dialogue and consultations sa iba-ibang mga grupo belonging to those sectors. So mas malinaw na para sa amin yung aming ipupursu insofar as the urban poor and the fisher folk sector. For example, sa urban poor, yung tungkol nga uli sa kanilang relocation kapag ini-evict sila. Yung near city, dapat near city. Wow, ang galing ano, palakpakan natin, no? Bagay na bagay kay Laila de Lima yung binigay sa kanyang katungkulan, no? Para sa mahihirap at sa mga naaapi, di ba? Kasi siya galing siya doon naapi na siya di ba? Kaya kailangan niya, alam niya na kung anong gagawin niya. Kailangan niya nang ipaglaban yun, di ba? Kasi galing siya doon sa pang-aapi na yun. Amakin mo, nakulong ka ng ilang years sa hindi mo ginawa. At talagang pinakulong ka ng isang presidente at ngayon ay nakulong na rin sa dahig. Di ba? Pero alam mo, sa totoo lang, mapalad talaga to si Laila de Lima. Alam niyo bakit? Alam niyo kung bakit? Kahit gano'n na yung ginawa sa kanya, hindi siya gumanti ng sobra-sobra kay Digong. Di ba? Ganun ang tama. Ganun ang tamang pamamaraan ng pakita sa pag-uugali na maganda. Kasi hindi ka, yung katulad niyan, hindi ka gumanti talaga sa mga salitang hindi masakit, sa mga masasakit, di ba? Hindi masakit. Kaya believe ako kay Laila de Lima, di ba? Napunta sa kanya yung mga ganyang, tawag dito, yung katungkulan na para sa mahihirap yung mga naaapi, di ba? Basta kabuuan na yun, bagay na bagay dun sa kanyang pagka-congressman, di ba? Siya yung tagapagtanggol nun. Kaya dapat talaga, ito si Laila de Lima talaga, pwede ito talaga sa mga ganyang gawain, no? Sa mga human rights. No? Bagay na bagay siya dyan. Dapat talaga ipagtanggol niya ang mga mahihirap na inaapi. Diba? Palakpakan natin siya, no? Galing talaga. City relocation or on-site relocation. And then kapag may housing sila, ay dapat yung affordable. Kaya nila yung mga amortization. Kaya kailangan talaga na mas may pondo yung community mortgage plan para mas mababa yung magiging amortization ng mga sa housing, nag-avail ng housing sa urban poor. Sa fisher folks sector, for example, malinaw sa amin na ipupush kaagad namin yung Magna Carta for small fisher folk. Kailangan talagang malinaw na may provision dyan na really limiting the use of the 15-kilometer municipal waters for the small fisher folks. Because of this Supreme Court decision, a division decision, say na dinedeclare as unconstitutional yung isang provision doon sa Fisheries Code of 1998. Nakakatakot yan o hindi yan maganda para sa small fisher folks kung yung 15-kilometer municipal waters ay i-open din doon sa mga commercial fishing. So yun ang mga among some of the plans namin na magiging priority bill. Pero doon sa reform, kasi Christian, yung aming pinaka-core advocacy ng MLI, justice and reform. Diba? Hustisya at reforma. Yung hustisya, hindi lang yung tungkol doon sa hustisya sa criminal justice, yung pagpapakulong ng mga kriminal, kundi yung mas malawak na konsepto, which is social justice. Yun na nga for the marginalized sectors. Yung sa reform, Christian, ang mga naisip namin dyan ay yung reform mismo ng party list system law and also the political party system. And then we're also thinking of yung regulating yung function and mandate ng bicameral committee. Kasi napapansin natin na sumusobra. Kasi di ba supposedly yung BICAM, pagkatapos yung House bill version ng budget, tsaka nung Senate version ng budget, ay dapat ayusin nila yung mga inconsistent provisions, i-reconcile nila. Pero hindi lang yan yung nangyayari. At wala pating transparency. They can do anything and everything about the budget kahit dumaan na sa House at sa Senate. I don't think pwede yan, hindi pati transparent. So why not a bill regulating and defining exactly yung breadth and scope of the functions of the bicameral committee. Yung isa yan sa mga plinano namin. Yung sa party list system, talaga naman, inaabuso na yan. Kahit malinaw, maganda ang hangarin sa konstitusyon ng party list. Sabi ko nga, genuine representation of marginalized sectors, meron ilan-ilan dyan na hindi mo masasabi na tunay sila na mga party list, lalo na yung mga pinuput up na mga dynasties mismo,
lalo na yung mga party list na ang mga Ito lang, nasa likod. putulin lang natin to, no? Kasi nga, no, napaka-importante talaga na may mga congressman na totoo. Yung talagang may alam, no? Katulad nila Laila de Lima, at yung may mga congressman pa na talagang may alam. No, hindi lang basta-basta na uupo lang yung mga congressman diyan na wala namang alam. Sa Senado meron eh. May mga ibang mga nakahalo eh na walang alam. Mahirap 'yun. No, gobyerno yung pinag-uusapan natin dito. Taong bayan yung pinag-uusapan natin dito, di ba? Kaya dapat talaga mamili talaga tayo ng mga politiko na may alam sa gobyerno, no? Kasi yung iba puro na lang isang tao lang yung pinagtatanggol nila, hindi pang kalahatan. Tingnan niyo si Laila de Lima, di ba? Human rights, di ba? Taong bayan yung kanyang iniisip, di ba? Paano niya ipagtanggol? Hindi lang isang tao yung pinagtatanggol dito, buong Pilipinas, kung sino yung mga inaapi, di ba? Yung mga nawawala ng mga tirahan, no? Sakop na nila. Kailangan mabigyan ng mga relocation, di ba? Kaya napakaganda ng kanyang advocacy, no? Sa human rights talaga, di ba? Tulong, kabuuan buong Pilipinas. Kaya dapat talaga yung mga ganitong klaseng tao talagang pinaglalaban ito na manalo, di ba? Totoo 'yan. Sa likod, mga kontratista, mga big business interest. So, ang daming dapat ayusin sa party list system law. Yun lang. Na hindi dapat ito i-abolish because there are sectors na of society na yun ang kanilang pinupush, i-abolish na lang kaya yung party list system na yan. Hindi po dapat kasi maganda naman talaga dapat ang party list system. And yun ang hangarin namin sa ML, ipatunayan na maganda ang party list. Depende nga yan sa nagiging trabaho at pinapakita ng mga party list representatives. So those are among our plans. Di ba? Kaya napakaganda ng mga advocacy ni yung mga gagawin at plano ni Laila de Lima dito. Kasi hindi lang naman puro sa puro sa isang tao lang ang pinag-uusapan dito. Ang kanya ay pangkalahatan, buong problema ng sambayanan, no, pinaglalaban dito. Kaya napakaswerte natin na si Laila de Lima lumusot bilang congresswoman. At siya yung magtataguyod, siya yung makikipaglaban sa mga taong inaapi sa kahirapan. Ba? Napakaganda, no? Ibig sabihin, dapat mamili tayo ng mga iboboto natin na mga katulad nito, yung nakikipaglaban sa mga mahihirap. Hindi yung may mga senador tayong pipiliin, isang tao lang yung pagtatanggol nila, di ba? Hindi naman pangkalahatan. Dapat wala silang pakialam dun. Wala silang pakialam dun sa mga politikong nakukulong na yun. Ang isipin o trabaho nila, yung mga maglingkod sa bayan, di ba? Sa kanila, pinagtatanggol nila yung isang tao di ba? Paano yun? Anong trabaho yun? Anong klaseng trabaho yun? Pinagtatanggol mo yung isang tao na may kasalanan. Dapat maglingkod sila sa sambayanan. Hindi yung pinagtatanggol nila yung may kasalanan din. Kumo bossing nila, pinagtatanggol na nila. Hindi sila marunong talaga tumupad sa kanilang tungkulin na dapat sambayanang Pilipino ang paglilingkuran, hindi isang tao. Yan po sana maintindihan ninyo, no? Tayo po ang paglilingkuran nila, hindi po isang tao lamang, no? Please comment down below kayo, like and subscribe kayo sa ating channel po, ang Makapinas. Maraming salamat.